Well, I want to welcome you dito sa ating Villar Sipag Farm School. Uunahin nila yung malit na baboy, palalakihin nila. Parang ang graduation namin, maglilitsyon kami ng baboy. Mga pig farmers, oo, kasi ini-encourage natin na maging backyard na livelihood nila ang pig farming. Kasi if you look at statistics, 65% ng production natin ng livestock comes from backyard. So sila talaga ang nagdadala na industry. So ito, tinuturuan lang natin sila ng magagandang model ng pig farming na maganda kasi ito organic. Oo. At ang pakakain nila yung mga itinatanim din na mga halaman na can make the pig grow and yet malulusog at lumalaki at malaki ang pakinabang. At ang maganda dito, pag organic farming kasi hindi mabaho. So it can even be done in Metro Manila. Agricultural Training Institute of the Department of Agriculture. Oo, kasi kaya tayo nag-establish ng mga Villar Sipag Farm School para may venue sila para mag-aral yung mga tao, diba? Especially itong aming venue dito sa Bacoor, Cavite. This is for NCR and the Southern Luzon. And then we have another venue sa San Jose del Monte, Bulacan for Central Luzon para may mas wider ang reach namin. Kami ang host, nag-a-arrange ng ngumbida, tapos pinagdadala nila yung mga trainers nila. Titingnan natin kung ano nakalagay sa budget nila kasi ako rin ang vice chair ng Finance on Agriculture. So, I will hear their budget. So, makikita natin at we make sure na itong mga trainings na to kasama doon at saka yung pagbibigay nila ng mga input. Para kasi ito-train mo, tapos bigyan mo rin yung at least yung initial na investment para makastart sila. And then from there, they go on from there. They usually sa habang ginagawa nila sa Congress, yung committee sa Senate nagsisimula na. Hindi lang yung iba naman yung plenary, di ba? Pero nagsisimula na sa committee para pagkatapos nila sa Congress, usually mga November yan. Sasandali na lang. So, ready na for plenary. Gumagawa rin ng work ang committee before yung November na na-approve sa Congress. So, parang nag-i-initial na rin sila para they will not start from scratch sa November. Sa amin naman, hindi kami magtatayo ng rehab. Parang ini-invite lang namin yung mga local government na meron silang mga drug users na i-rehabilitate that they can use the farm school. Hindi namang may mga facilities na yung farm school, magtatanim sila. At ang maganda sa farm school, hindi naman masyado importante yung building. Kasi on-the-job training yan. Katulad na nila dito, if they spend 8 in the morning till 2 p.m., usually 8 to 10 nandun sila sa field. Oo. Pag uminit na lang, tsaka bumabalik sa classroom. And ang classroom na lang nila can be an informal classroom. Hindi naman kailangan expensive na building na pupuntahan nila. So, maganda kasi nakakapagturo ka, least investment, and at the same time, known naman na therapy ang agriculture for yung mga ganyang mga problema. Ito naman ay parang ine-emphasize lang natin na ang local government meron silang alternative. Ibig sabihin, kung kulang yung drug rehabilitation center nila, marami po kaming farm school all over the Philippines. They can avail. In fact, nag-sales stock na rin yung mga farm school sa local government na dalhin sa kanila. Maraming salamat at magandang umaga sa